Sabi nila, they are finalizing the draft. Okay, so hindi po chismis, yun pong planong paghahain ng impeachment Hindi, committee hindi, against the chismis president. yun. Yan ang hindi chismis. At eto na nga mga kababayan, mga DPWH engineers, babaliktad na at babawiin ang sinumpang salaysay. Aray ka! Augong ang balitang babawiin ng ilang dating opisyal ng DPWH ang kanilang testimonya kaugnay sa flood control scam. At samantala, Claire Castro nangangatog na dahil kasado ng impeachment laban sa kanyang amo. Aray Diyos ko! Ang Pangulo po, unang-una, hindi po siya nagnakaw ng pera. Hindi tayo sure dyan. At siyempre, Marcos Jr., tuloy-tuloy ang pagsadsad ng ratings at hindi na di umano makakabangon pa ayon sa isang political analyst. Boom, boom, boom! Sinabi niyang merong big fish na makukulong, naghihintay ang tao doon, lumampas na ang Pasko, wala tayong nakikita. Ang ICI, nakakalungkot, ICI now is, it's actually in ICU. At eto pa, Amy Marcos at Pinky Lacson nagsasabunutan sa Senado. At siyempre, sasawsawan natin ang issue na ito. You know? Mainit ang patod sa dahan ni na Senate President Pro Tempore Ping Lacson at Senator Amy Marcos. Kasundan ng payag ng senadora na tadtad ng pork barrel. Ayan, pag-uusapan po natin lahat ng issue na yan. Maya-maya lang, mga kababayan. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyang po. At sabi nga, galit na galit ang mga lapungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, isubscribe mo na yan! At syempre, magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo. Ako po si Master Judea, tayo po ay nagbabalik para pag-usapan ang mga balita na nangyayari sa ating bansa na may kinalaman sa ating kumakalam na sikmura. Kumakalam ang sikmura dahil sa malawakang korupsyon na ginagawa ng mga demonyo na nasa gobyerno. Oy, hanggat andyan ang kurap, hanggat andyan ang mga trapo, hanggat andyan ang mga balasubas na politiko, patuloy na kaalam ang sikmura ng mga Pilipino at hindi natin makakamtan ang ating inaasam-asam at ating pinapangarap na maganda, maunlad at mapayapang Pilipinas. Kaya tuloy ang laban sa katiwalian. Mahiya naman tayo. Okay, sama-sama po tayo mga kababayan. Patuloy tayo magsasalita para sa ating advokasya at patuloy natin na paaalingaw-ngawin ang ating mga boses hanggang hindi tumitigil ang mga kurap at ibinabaon tayo sa hirap, mga kurap trapolitiko. Aba, makinig kayo. Banateros ay kami, walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. At syempre, doon tayo dating gawin mga kababayan. Bago po tayo mag-umpisa, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel, mag-follow sa ating FB page, at huwag kakalimutan na mag-like, mag-comment at mag-share sa ating mga video na ina-upload sa ating mga social media. Tara na at umpisa natin ang bakbakan. Okay, unang arangkada mga kababayan, Claire Castro ang anti nyo. Halatang halata, nababahala na at aligaga sa nangyayari sa bansa na nagiging dahilan ng paglubog ng ratings ng kanyang amo. Okay, at patuloy pa rin ang pagbaba nito dahil walang nangyayari sa kanilang mga ipinapangako. Yan ang problema natin eh. Oo, pangako kayo ng pangako tapos di nyo naman tinutupad. Kaya wala mangyayari talaga dyan. Matatakot talaga kayo sa sarili nyong multo dahil itinatakwil na kayo ng mga Pilipino. Putang ina, ratings na yan, negative 3, negative 15, negative 27. Aray ko! Oo! Kaya wala talaga sila ibang magagawa kundi ang ipagtanggol, pabanguhin ang pangalan ng kanilang mga amo na imbis na bumango, lalong bumabaw. Oo. Oo. Kaya mga kababayan, taranta na sila.
hindi na mapakali ang mga puwet nila. Oo. Dahil sa nangyayari sa ating bansa, dagdagan pa natin itong mga kababayan natin na mayroong mga mapaglarong isipan na kung ano-ano ang nilalabas sa social media. Oo. At lalong ikinakakaba ni Auntie Claire ninyo, katulad na lang halimbawa, ng pagbaliktad daw di umano ng kanilang mga inutusang testigo ng mga engineer ng DPWH. Abay, babawiin daw ang sinumpaang ang sinumpaang salaysay ng mga ito. Oo, kaya ayan, kung makikita nyo, umiikot na po ang tumbong ng Auntie Claire ninyo. Eto, panoorin nyo ang una niyang kalokohan dito sa video na to. Okay, pasok! Auntie Claire, ano? Kaya pa? Hindi natin kilala yung Tweety Bird ni Mr. Ramon Tulfo. Walang hiya, Tweety Bird pa talaga, ha? Siguraduhin mo, Auntie Claire, na yung Tweety Bird na yan, malaki yan, ha? Oo. Kung hindi naman malaki yan, pagtatawanan lang ng mga chicks at ng mga deng ba yan? Oo. Itago nyo na lang yan. Montulfo, malaki ba yan? Baka mamaya, dumadaplis-daplis lang yan, ha? Oo. Tsaka, kidding aside, mga kababayan. Pero, sige, pagbigyan natin, ha? Pagbigyan po natin ng kahibangan ng Auntie Claire ninyo. Pero kung ito'y may katotohanan, sana man lang ay itong mga witnesses na maaari talagang mayroong alam sa katotohanan, huwag silang magpabudol. Dahil mayroong mga nakaraan na umaako, umano, sa maaari. Anong bugago? Speaking of budol, pag-usapan muna natin yung budol. Wag daw kayo magpabudol, sabi ni Claire Castro. Okay? Unang-una, sino ba ang mambubudol? Di ba yung amo mo, si Bongbong Marcos Jr.? Saan ba nagsimula ang salitang budol? Di ba sa amin? Di ba? Bakit nakikigamit kayo? Bakit parang nakikigamit kayo ng mga salita na galing sa amin? Hindi ba kayo nahihiya? Hindi ba kayo naiinsulto niyan? Bakit hindi kayo gumamit ng ibang salita na hindi ginagamit ng mga supporter ng mga Duterte? Di ba? So, ngayon, nahahalata diyan sa sinasabi mo na takot kayo. Takot kayo na magbaliktaran yung mga testigo na inuutusan ninyo. Di ba? Yan ang problema. Natatakot kayo sa sarili nyong multo. Ito lang yung diskurso. Maging kasalanan ng mga kapulisan, pero yung mga kapulisan, wag mo idadama yung mga pulis. Wala na. So sana wag pabudol, dahil ang kailangan po ng tao ngayon ay katotohanan. Ayun talaga. Maaari sila pa ang maging susi. Yung katotohanan ng kailangan ng taong bayan. Pero ipinagkakait ninyo yan sa taong bayan. Yung katotohanan. Ang ginagawa nyo, puro pagtatakipan, lalo na kay kung ano-ano pinagsasabi mo diyan sa press con mo diyan sa Malacanang na wala namang katuturan na puro kasinungalingan. Unang-una, hindi ko mga alam kung bakit mo na-team yung ginagawa mo diyan, na alam mo naman, matalino ka naman, nakikita mo naman kung ano nangyayari, pero pukin ang ina ka, tanggol ka ng tanggol, mali naman ang pinagtatanggol mo. Sira ulo, upang lalo natin mapaglabanan ang korupsyon. At kung sila may makakatulong sa bansa, maaari naman sila maging state witness. State witness na nga yung isa, di ba? Yung umamin, nakasabwat siya, nagatid siya ng pera, di ba state witness na? Dahil nga siguro ginigipit ninyo din, baka gusto bumaliktad na lang. Kasi kung ano-ano pinapabasa nyo inaabutan nyo ng inaabutan ng papel So, ibis na makapag-focus sa kanilang mga tunay na nalalaman, nililito ninyo kasi binibigyan ng papel ng mga idol ninyo. Punitin ang sedula! Nerimulya. Putya naman. Nagtatarantaduhan na naman tayo Hindi po sa kanilang qualification. So, huwag naman pong pabudol dahil kailangan po sila ng bansa. Huwag pabudol, Ngayon, kailangan na sila ng bansa. Kailangan na sila ng bansa. Samantalang, noong mga inuutusan ninyo, kung ano-ano ang inuutos ninyo para bagang pag-aari nyo sila. Tapos ngayon, may ugong-ugong na magbabaliktad sila, yung mga bambolyas nyo, naggagalawan na. Diba? So, unang-una, Claire Castro, kung hindi ka naman talaga bobo, bakit ba naman makikipag-usap si VP Sara Duterte sa mga magnanakaw na alaga ninyo? Gusto nga namin makulong lahat kayo dahil nagsasabuatan na kayo sa pandarambong sa bansang ito. Diba? So, ito po kasi, mga kababayan,
nag-ugat po ito doon sa expose ni Montulfo na di umano, mayroong pumunta daw, kinausap daw ni VP Sara Duterte yung mga testigo, sila Alcantara, sila Bryce, pati ata si Bernardo, kinausap daw di umano ni VP Sara Duterte, sabi yan ni Montulfo, di ba? So, hindi na kailangan ni VP Sara makipag-usap kung kani-kanino. Lalo na kung galing sa bakuran ninyo, Claire Castro. Dahil, tangina naman, naglulukuhan pa ba tayo? Kitang-kita naman sa survey ng amo mo at ni VP Sara, yung survey ratings ni VP Sara, palong-palo. Ganon kalakas si VP Sara. So, wala na kailangan patunayan pa si VP Sara. Bakit kailangan pa lumapit? Hindi naman gano'n ng mga Duterte. Duterte ang nilalapitan. Yung mga Duterte hindi lumalapit yan. Unless talagang kailangan na kailangan. Ganon ang mga Duterte. Pero ikaw, Claire Castro, sa inyong mga tanga-tanga, mga bobo, click na click sa inyo si Montulfo. Click na click sa bagay, wala tayong magagawa halos magkakapareho yung mga magkakapantay yung mga wavelength nito, mga hihago na to Ano ba to? Biruin nyo, naniniwala kay Ramon Tulfo. Kayo lang naman ang naniniwala dyan. Kayo lang naman yung gumagawa niyan. At kayo rin lang naman ang nananakot sa sarili ninyo. Naniwala pa talaga kayo kay Montulfo na ubod ng sinungaling. Gago na yan. Ito, example. Patunay na sinungaling si Montulfo. December 8, sabi niya, ayon sa kanyang Little Bird. Little Bird pala talaga ayon sa kanyang Little Bird, di ba? Ang sabi niya, noong December 8, nandun ako sa sa page niya. Sabi niya dito, ayon sa aking Little Bird, dumalaw daw si VP Sara kay Madriaga. Dumalaw April 8. Only to find out, na ang dinalaw pala, ang binisita pala ni VP Sara ay si Tebes, hindi naman si Madriaga. Yun ang sabi ni Remulla. Sinungaling niya hayop na yan sa bagay, wala tayong problema. Maniwala kayo dyan. Pare-parehas naman ang mga sinungaling. Ito pa. Kasinungalingan. Kasinungalingan ni Ramon Tulfo. December 20. Ito kailan lang to. Sinabi niya, ngayong araw na ito, aarestuhin si Senator Bato. Pero hanggang ngayon, ayun, si Senator Bato, palakad-lakad doon sa Davao. Palakad-lakad pa rin, hindi pa rin inaaresto. Maniniwala kayo kay Tulfo? Sige, maniwala kayo para paulit-ulit kayong nabubudol ng mga tao na katulad ng gagong Montulfo. Diba? So ito pa ang tirada ni Auntie Claire na halatang kabado na siya diba? Mga tirada niya na kung kailangan kayo ng bansang ito, kailangan ng katotohanan na malabas. Putang ina pinagtatakpan nyo nga yung katotohanan diba? Ang problema sa inyo takot kayo sa sarili nyong multo dahil wala namang katibayan na babaliktad yung mga tao walang katibayan. Natatakot lang kayo dahil may katarantaduhan at sa katarantaduhan na pinagagawa ninyo. Eto, kakamping nyo. Yung best friend mo na taga DOJ, ano sabi? Pakinggan mo. Maugong ang balitang babawiin ng ilang dating opisyal ng DPWH ang kanilang testimonya kaugnay sa flood control scam. Kabilang sa mga testigong babaliktad umano si dating DPWH Engineer Henry Alcantara. Live mula sa Maynila, nangungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, kumpirmado ba ang balitang pagbaliktad ni Alcantara? Jiggy, ayon sa Department of Justice, wala pa silang natatanggap na formal na request ng pagbawi ng salaysay mula kay dating DPWH Engineer Henry Alcantara at maging sa iba pang dating opisyal ng DPWH. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, tila ingay lang daw ang kumakalat na balita. Ingay lang pala yung kumakalat na balita. Sinasabi ko nga sa inyo, nagpapaniwala kayo sa gagong Montulfo na yan Di ba?
tamang hinala na si Claire Castro, mga kababayan. Ikaw, tangin na. Si Ramon Tulfo naman kasi, no? Kung ano-ano pinagpupo sa social media, eh. Takot na tuloy si Claire Castro. Sabo pa! Kung ano-ano nang naglalaro sa mga isipan nito mga ito, eh. Oo. Diba? Paano? Gumawa kasi kayo ng tama. Kapag kabulistugan kayong ginawa, ang lalabas dyan, lagi kayong tamang hinala. Biruin mo, naniwala sila sa moro-moro, na hindi naman totoo, ang nagsabi, puta, sinungaling na mong Tulfo. Oo. Pero, hindi natin masisisi, Hindi natin masisisi. Kasi ganito lang yan. Kapag may ginawa kang kasalanan, hindi ka talaga mapapakali. Minsan nga, hindi ka pa makakatulog pag ganyan, eh. Kasi iniisip mo, kung ano na ba mangyayari, mabubuking ba kami sa kasinungalingan namin? Oo. Nag-o-overthink na po sila, mga kababayan. At hindi lang yung pagbaliktad ng mga testigo ang pinoproblema nila ngayon. Dahil, eto may impeachment pa. May impeachment pa laban sa amo niya. At di umano, eto, may draft na, kasado na. Patay ka diya. Public trust kung umabot man po sa impeachment complaint talaga. Wala pa nga yung complaint, paano makakapag-ready ang Pangulo? Babasahin muna kung meron mang complaint. At di umano, ito yung nakita na rin natin sa balita, na di umano na may lumapit sa mga babatas na mga supporters ng isang politician. So, at mukhang sila ay mga miyembro ng BDS. Okay? So, sa mga supporters ko ng Vice Presidente na nagnanais po na magsampa na impeachment complaint. Mas maganda po siguro, bago magturo at tumingin sa iba, tulungan muna nila ang idolo nila. Hindi. Sinusuportahan namin, pero hindi namin kailangan tulungan si VP Sara. Tulungan for what, Hindi kailangan ng tagapagsinungaling. Hindi kailangan ng tagapagsinungaling ni VP Sara Duterte. She can do it her own. Hinaharap nga niya kayo na mag-isa, eh. 'Di ba? Tutulungan namin si VP Sara. Ano tutulong namin doon? Tutulungan namin para magpaliwanag. Hindi niyo nga kaya, eh. Hindi niyo nga kaya si VP Sara, eh. Tingnan niyo. Sir, pagbasehan na lang natin yung survey. Utang ina, -3, -50, -27. Si VP Sara positive. Tapos tutulungan namin si VP Sara. Gago, tulungan mo yung amo mo na makabangon-bangon sa ratings niya. Hindi yung pinaglololokon yung mga Pilipino. Una, dahil ang usapin dito, ano daw? Ang impeachment complaint ay hindi ito pang-media lamang. Hindi ito tama. panakot lamang. Tama. Uy, hindi ito panakot lamang. So, ibig sabihin, natatakot ka. Natatakot kayo. Kasi, hindi naman lalabas sa bibig mo yan kung hindi mo nararamdaman. Kasi, natakot ka. Bigla kang natakot. Kaya sinabi mo na hindi panakot. Wala na. Putay na. Kung walang lipstick yan, maputla labi niyan. Nangangatog na dibdib niya. Mas maganda po na masagot ang mga issue dahil sa nasabi nila, ang paglalabas, di umano ng balak ng mga supporter ng mga Duterte na magsampa ng impeachment. Sinasabi ng iba, ito para makaiwas di umano ang Vice Presidente sa mga isyung pagduskay at mga di... Putakinan nyo. 2025, no? Binigyan na kayo ng pagkakataon na i-impeach si VP Sara Duterte. Bakit di nyo nagawa? Dahil puro kasinungalingan ang inyong pinagngangawa. Yun ang totoo dyan. Tapos ngayon, takot na takot kayo. Impeachment, laban sa amo mo. Aray ko, Diyos ko. Pagtanggap ng pondo, milyong-milyong pondo mula sa mga donors. So mas magandang masagot po yan. At ang Pangulo naman, handa naman po sa lahat ng pagkakataon dahil siya po ay gumagalang sa konstitusyon, gumagalang po siya sa proseso. Pero kung pag-usapan po natin ay breach of public trust, dahil nakamit ito tungkol sa di umano pagpirma sa GAA. Ang Pangulo po, unang-una, hindi po siya nagnakaw ng pera. Hindi tayo sure dyan. Magna Nakaw! Hindi pa tayo sure dyan, ha? Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanumalyang flood control project. Putang imbestigan na yan. Dapat din na nga lang yung ginawa. Nabubuisit lang kami. Diyan sa imbestigan nyo, eh. Puro pagtataki pa lang pinagagawa, eh. Kayo lang nakikinabang niya sa investigasyon na yan, eh. Yung amo mo lang nakikinabang sa investigasyon na yan. Di naman kami. At maaaring naging sanhi ng korupsyon.
Pangatlo, wala po siyang Mary Grace. Yeah. Wow! Ang galing, ha? Follow up lang po. So, sa mata po ng Palasyo, Walang Mary Grace Piato, si VP Sara Duterte, ha? Sige. Ay, si Marcos Jr. si Vice President Sara Duterte o ang Duterte family ang nasa likod ng mga usap-usapan para ipa-impeach si Pangulong Marcos. Yan po ang inamin ng isang mambabatas. So sa kanya po galing yung sinasabing DDS po or Duterte supporter ang nais maghain ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Yan. Yan. Malinaw, ha? Ano naman? May masama ba? Ang tanong dito, masama ba na maghain ng impeachment complaint sa presidente? Hindi naman. Diba? Inaayon naman sa batas yan, eh. Kayo nga, naghain kayo ng impeachment kay laban kay VP Sara Duterte. Kaya lang, malamya yung impeachment ninyo. Ngayon, dahil alam ninyo, diyan sa kampo ninyo ang katarantaduhan na ginagawa ninyo, takot na kayo sa sarili niyo to. At doon sa sinabi mo, Claire Castro, na hindi nagnakaw ng pera ang amo mo, hindi tayo sure dyan. Ma'am, hindi tayo sure na hindi nagnakaw ng pera yung amo mo. Nakatala sa kasaysayan ng Pilipinas kung ano karakter nila. Nasa Guinness Book of World Record pa nga, eh. At yung amo mo mismo, ayon doon sa ipinakitang dokumento ni Manong Chavit Singson, may kasong plunder yan. Ano ba ibig sabihin pag may kasong plunder? Di nag-umit ng pera ng gobyerno. So, mahirap paniwalaan yung mga sinasabi mo hanggat hindi mo kami binibigyan ng resibo na magpapatunay o magja-justify dyan sa mga sinasabi mo, gago. Ngayon nga, trilyong piso nawawala sa kaban ng bayan. Saan napupunta? Tanungin nga natin si... dahil hirap na to, no? Kaya mo pa ba, Ate Claire? Kaya pa ba? Kasi, sa totoo lang, may nakausap nga ako, na dating vlogger dyan ninyo, na binabayaran nyo. Na ngayon, wala na. Wala nang bigay daw, Kaya bumaliktad na rin. Sabi, ang hirap daw ipagtanggol ng amo mo. Alam mo, sabi nga nung nakausap ko, parang ang trabaho nila, parang kinukumbinsi mo yung mga Pilipino na pwedeng isabong yung pato. Sabo pa! Yung mga malabo, yung mga malabong mangyari, yung pinapangako mo, di ba? Abay, wala talagang maniniwala sa inyo. Utangin nyo. Budulin nyo ba naman yung mga Pilipino? Nung nangangampanya kayo, saan nasasabihin ninyo na babayaran ng Pangulo ninyo ang utang ng Pilipinas? Utangin lang yan. Ang sabi nyo, uunlad ang Pilipinas. Bibigyan ng tig-1 milyon, pinapirma pa ng mga... Nasaan yung tig-1 milyong piso? Ang pangako, babayaran yung utang ng gobyerno. Putang ina, imbis na bayaran, dinagdagan pa ng dinagdagan yung utang. At yung kaban ng bayan, dinagdagan, winasiwas. Pinag-agawan ang kaban ng bayan. Walang hiya. Pero pansinin yung mukha niya, no? Halatang-halata na, nag-aalala, eh. Pero kunyari, di siya nagbabahala. Pero sa loob-loob nito, puta na. Isip-isip nito, no? Kasi sabi nito, dati, kontra rin kay Marcos to, di ba? Dati, di ba? Bakit ganun? Bakit napakarami ng, tawag dito, ng tumutulong sa Pangulo? Ba't napakarami ng assistant ng Pangulo? Di ba ibig sabihin lang yan, wala siyang alam? Yun ang sabi niya dati, di ba? Putang ina, sa loob-loob nito, Puta, ba't pa ako napasok dito? Puta, mukhang tapos na mga maliligayang araw natin dito, Mukhang
sa sobrang sadsad ang ratings ng aking amo, mukhang mai-impeach to ha. So, ibig sabihin kasi niya na pag sadsad, -3, -15, -27, ayaw na sa kanya ng mga Pilipino. Makita, maya yun ang kayo ay mag-alamano. Kabado na yan. Kaya ayan, pinipilit nilang magpakatatag. Pinipilit nila na paniwalain para budulin na naman ang mga Pilipino. Wala daw Mary Grace Piatos, si Bongbong Marcos Jr. Pero, yung lumabas na balita dati, simut sarap ang confidential funds na laging mahigit 4 na bilyong piso. Walang natitira kahit piso. Pero, hindi natin maramdaman kung saan napupunta. Alam nyo, Auntie Claire, wala nang maniniwala sa palabas ninyo. Wala nang maniniwala sa kabulastugan ninyo. Wala nang kakagat sa Mary Grace Piatos ninyo. Alam nyo kung bakit? Claire Castro? Wala nang kakagat. Bistado na kayo. Bistado na kayo. So, eto, panoorin mo. Ngayon po, ako personally, yung sa intelligence funds, tatagal ko sa gobyerno, alam ko po, yung mayor, governor, intelligence agencies, police, maski si presidente, pagka po intelligence fund, hindi requirement na ilagay mo yung tunay na pangalan ng mga recipients. Claire. Hindi mo kailangan na ilagay yung tunay na pangalan. Siyempre, kung ano yung palatandaan, yung pwedeng paano mo siya matatandaan, siguro, yung Mary Grace na sinasabi na nandun sa intelligence funds ni BP Sara Duterte, by that time, kumakain ng piatos. Di ba? So, yun. O may dalang piatos sa bag. Oo. Yun ang mga palatandaan. Kaya, yung mga Mary Grace piatos din, hindi na uubra yan. Wala naman iniwan. Ano po yun talaga? Kaya nga, hindi, ano po yun talaga. Bakit mo asset yun? Intelligence asset. Tapos ilalagay yung pangalan, expose mo. Kaya ka isasubmit mo yan in closed envelope sa Commission of Audit. Yan yung naka-seal yan. Unlike nung yung intelligence fund po, unlike yan any other funds sa ating budget na kasi po mga mayor, makikita nyo, pag nag-submit sila, hindi nila i-identify talaga. Yung mga tao, lalagyan nila ng alias. Yan lalagyan ng alias. Hindi nila ina-identify. Kasi nga, pag nilagay mo yung tunay na pangalan dyan, puta mamamatayan ng asset na yan. Narinig mo, Auntie Claire? Tayo na, supalpal ka dito sa naratibo ninyo, Pero promise, ako bilib ako kay, sa dedication ni Castro. Kasi, kahit nagbubuka na siyang tanga, hindi pa rin niya iniinde. Basahin nyo yung mga comment doon sa mga post na nagsasalita siya, kahit nasa PTV mismo, pinagtatawanan siya. Mga tao, tawa ng tawa, puro tawa. Sa bagay, kapag makapalang bulsa, isabay na rin yan na kumakapalang mukha, di ba? Pero, sa totoo lang, talaga, paulit-ulit yung sasabihin, kinakabahan na yung mga yan, maniwala kayo. Pero, sana, maisalba sila ng mga kapal na mukha nila kapag wala na sila sa pwesto nila. Di ba? Once na may mag-file ng impeachment kay Marcos Jr., puta, shoot sa bangayan. Shoot sa bangayan, maniwala kayo. Sa daming katiwalian, mula umpisa, mula umpisa may katiwalian na nangyayari sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Sure yan. At isa pa, malapit na po ang halalan. Yung mga baliktaring politiko, nakikiramdam na yan ngayon. Kung kanino sila sasabay. Pero, ako naniniwala ako na iiwanan yan ng mga yan si Marcos Jr. Putang na, ikaw ba naman sasakay ka sa -3, -15, -27 na ratings? Ano mapapala mo dun? Hindi ka may papanalo nun. Diba? At pangalawa, kahit pataas pa yung ratings niya, hindi naman siya pwedeng tumakbo presidente ulit. Diba? At isa pa, wala naman silang pwede na ipambato sa eleksyon na malupit. Wala. Sigurado ako, yung mga political butterflies na ito, kakapit yan sa kung sino yung malupit. At alam nyo na kung sino yung malupit na yun. At kahit anong gawin na pagbabaliktad, kahit anong gawin ni Claire Castro, na pagpapabango, pagpapaganda ng image ng amo niya, wala na. Malabo na.
Di ba? Yung tiwala ng tao, hindi nila masusungkit yun. Wala na, hindi nila makukuha. Pero ang sigurado ako, delikado si Bonget dito. Bakit? Ha? Bakit delikado si Bonget? O ba, pucha, nakahanda na raw, oh. Aga may draft na umano ng impeachment complaint na nakatakdang ihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon Patay ito ka kay niya. House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Ang kongresista yung kinausap ng mga individual na nagpaplanong maghain umano ng impeachment complaint para i-endorso pero tinanggihan na niya ito. Ang grounds umano ng impeachment ay betrayal of public trust dahil sa pagpapahintulot ni PBBM na mabalahura yung nakalipas na pambansang pondong naging ugat ng malawakang anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Pakinggan natin ang pahayag ni House Senior Deputy Minority Leader Representative Edgar Erice. Sabi nila, they are finalizing the draft. Okay, so hindi po chismis yun pong planong paghahain ng impeachment complaint Hindi, against the President. Yan ang hindi chismis. Claire Castro, yan ay hindi chismis. Oo. Utangin na yung pinaniniwalaan nyo kay Tulfo, chismis. O ito, hindi chismis. Oh. Hindi, Matagal na. yes. At maganda yun na malaman ng Kongreso na pagbalik namin, may mga ganyang para handa ang Kongreso. Dagdag pa ng kongresista, meron na umanong ilang House members na nakatakdang mag-endorso ng impeachment complaint mula sa independent at majority bloc ng Kamara. Samantala, itinanggi naman ni House Assistant Majority Leader at Bataan 1st District Representative Antonino Roman na may napag-uusapang ganitong issue sa hanay ng mga miyembro ng Kamara. Nako. Siyempre, nakikiramdam yung mga yan eh. It is a matter of speculation. I'm not sure if anyone will file. In the end, yung lakas ng isang impeachment complaint ay nakabatay sa ebidensya. Kung walang ebidensya, ay walang pupunta yung impeachment. Natural. Ano tingin mo? Tayo na. Oh. Ano tingin mo sa mga supporter ng mga Duterte, mga tanga? Ano tingin nyo? Ha? Talagang, wala talaga no? Hindi marunong mag-isip itong mga to Sa tanong kung meron kayang basihan ang planong ihaing reklamo laban sa presidente, ang tugon ng mambabatas? I'm not the one who's filing the complaint. So whoever is filing that complaint, yung allegation niya, they have to make sure that it is supported by evidence. Ayan. So, pero ako, okay din ako sa sinasabi nito Parang tinuturuan niya, kung halimbawa, hindi ako marunong, no? Hindi ako marunong mag-file ng impeachment, baka mamaya mag-file ako na mag-file ng hindi naman naaayon at hindi naman kompleto, maayos din sinasabi niya. Dapat may ebidensya talaga. Tayo na, akala nyo tanga mga supporter ni Duterte, magpa-file na wala ebidensya. Ano yun? Aga sa January 26 pa yung resumption o yung balik session ng Kongreso. Nako, January 26? Malapit na yan. Ano na ngayon? January 13 na. Oo. Aray ko, malaking problema ito ng mga tangalista, no? Lalo na ni Claire Castro. Ante Claire, handa ka na ba? Ante, ha? Abay, galing-galingan mo naman ang pagtatanggol sa amo mo. Walang hiya. Araw-araw kang nagiging aso pero walang effect. Ha? Negative ang ratings ng amo mo. Ang sakit nito, Ante Claire, no? Ang sakit. It hurts, you know? Oo. Araw-araw na ginawa ng Diyos, lahat ng kasinungalingan na ginagawa mo para magmukhang hero si Bonget sa paningin ng tao. Tapos ganito lang pala kayo hinatnan. Ang sakit sa puso. Diba? Pero, alam ko naman, malakas ang loob talaga ni Auntie Claire. Pag makapal lang mukha, malakas din ang loob niyan. Kaya nga, ako may payo ako kay Auntie Claire Huwag kang susuko, Auntie. Makakaya mo yan. Habang may bayad, may pag-asa. Diba? Habang may pakimkim, patuloy ang ligaya. Kahit salungat sa paniniwala mo, hanggat may pakimkim, pipilitin mo lumigaya. Diba? Ganun lang naman yan. Medyo masalimuot yung pagdadaanan mo, Claire Castro, pero aprobado naman yung pondo 2026 Diba? Tayo na naman. Maglulukuhan pa ba tayo? Yung mga vloggers nga, paldong-paldo, nakakabili pa ng mga sports car ng mga mamahalin, nagkakahalaga ng 4 na milyon. Ikaw pa, second lady ka ng Pangulo. Sana all. Diba? So, ibig sabihin,
mas paldo ka sa kanila. Mas paldo ka sa kanila. Pero ito, tatandaan mo, may hangganan, lahat lang yan. At hanggang kaya ng konsensya mo, hala, sige, bira lang ng bira. Sayang ang oportunidad eh. Di ba? Sayang ang oportunidad na ipagtanggol ang pinakabobong presidente naging presidente ng Pilipinas. Di ba? Bihira lang mangyari yan. Bihira mangyari ang may nagtatanggol sa ganyang klaseng presidente. Samantalahin mo. Di ba? Kaya lang, dahil sabi nga nung kapatid, Adi, sabi nga ng mga historian, magnanakaw, huwag na kayo umasa ng tiwala sa inyo ng taong bayan. Dahil, ako nakakasiguro ako, na pag nawala na kayo dyan sa pwesto ninyo, sabay-sabay kayong lulubog ng amo mo. Itaga mo yan sa bato. Di ba? Kasi yung amo mo alam na alam niya, napalubog na siya. So, ibig sabihin, talaga hindi umubra yung mga pa-epic-epic natin, hindi umubra yung mga propaganda, hindi umubra yung bayad natin sa mga vloggers, So, pero ito, kahit pa paano, believe naman ako doon sa presidente kasi hopeful pa rin naman talaga siya. Ito, pakinggan natin kung gaano Sir, according to the latest Pulse Asia survey, your trust rating is significantly lower than that of Vice President Sara Duterte and former President Duterte. And the previous surveys also showed a pattern of decline in your ratings. Can we get a What survey? Biglang nabigay. Pulse Asia, sir. Pulse? Yes. Can we get your comment on that? Ay, putsa, ngiti lang yun. Ay. Madami pag survey, just not base it on one. Ay, Sir, follow up about, how do you plan to arrest yung Oh. decline in your surveys? Yung pa nga, nagangalit na naman. Ay, sige. Kaya. Well, again, let's look at other surveys before we act. Know your source. That's always a imperfect information talaga? makes you make imperfect decisions. The more perfect your information, the more perfect your decision will be. That is one source of information, and you have to Sige. understand where it's actually coming from. Di ba? Parang sabong no? Yung ginagano yung manok, tumutuka pa rin to tumutuka pa rin Sansad na, pero tumutuka pa rin Palaban pa rin. Pero, tangina, walang hiya. Kunyari, hindi affected. Pero kitang-kita mo sa panga, nagngangalit na Tuyo-tuyo na yung dila Tuyo-tuyo na yung bibig. Narinig niyo yung sagot, paulit-ulit, dahil nga wala siyang maisip na sasabihin, kundi magkunyari siya na hindi masakit, di ba? Ang saklap yan, di ba? Masaklap yan para sa kanila kasi mas pinagkakatiwalaan pa yung vice presidente kaysa sa kanya. Di ba? Biruin mo, mula 2022, hanggang ngayon, lagi siyang nauungusan ni BP Sara. Yung boto ni BP Sara noong eleksyon, mas malaki pa kaysa sa kanya. Wala na, finish na. Diba? Pero, ano yung sabi niya kanina? Sabi niya, look at the other survey. Don't base it on just one survey. Tingnan nyo rin yung ibang survey. O sige, tingnan natin yung ibang survey. Sige nga. Wala talaga. Wala talaga Sad talaga Sablay talaga Lubog talaga eto, ano yan? Social Weather Station. Tapos itong isa, Pulse Asia. Yung isa, Publicus Asia. Para nangyari, your wish is my command. Ayan na. Lulusot ka pa ba dyan? Isang survey lang. Sabi niya, huwag kayo magbabase sa isang survey lang. Tingnan niyo yung iba. Eto na. May masasabi ka pa? Langhiya, lahat ng survey, puro bokya. Suntukan na lang. Okay? So, sa puntong ito, may naniniwala pa ba sa inyo? Na si Marcos ay mahal ng Pilipino?
Ako, dahil sa decline na yan, mas naniniwala ako na ayaw na sa inyo ng mga Pilipino. O si Auntie Claire, baka may sasabihin dito. Diba? Ano na naman kayang palusot ang gagawin ni Auntie sa palubog na karir ng kanyang amo? Delikado to, baka hindi matapos yung termo mo. Kung iba-iba lalayas na yan, kung may hiya, kung may delikadesa, wala na, lalayas na yan eh. Kasi parang, etong ratings na to, etong rating na to, ang ibig sabihin nito, puta, pinagtatabuyan ka na ng mga Pilipino eh. Oo. Kaso, wala. Kaso, makakapal talaga yung mukha eh. Hindi marunong mahiya eh. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang kasi wala na. Tuloy-tuloy daw ang pagbulusok niyan. Paano ba? Sige, pakinggan natin. Kung paano mabulusok niyan. With the resignation of one more member of the ICI, what do we expect? The ratings would further, meron pa bang ibababa ang rating ni BBM? Well, sa tingin ko meron pang ibababa kasi negative na, no? Negative na, may ibababa pa. Wala. Kawawa. Yung sinabi niyang merong big fish na makukulong, naghihintay ang tao doon, lumampas na ang Pasko, wala tayong nakikita. Ang ICI, nakakalungkot, ICI now is, it's actually in ICU. Kita po ako. Ano gusto mo sabihin? Ako ang mapasama dito! Magsasalita po Ako lahat ang masama! Ikaw ang mabuti! Ha? Sa lagay na yan, ikaw ang mabuti! Aragoy! Ang sakit, ano? Ang sakit nun. Ang sabi ni Malutikia, yung ICI daw, nasa ICU. Ay, iba rin to eh, no? Iba rin, bumira si, si Tikia eh. ICU, you see me? Parang ganun eh. Di ba? Wala na. Finish na talaga. Lahat ng mga politiko, wala na. Magbabaliktara na yan talaga eh. Bali-balita ko nga, yung mga kongresista ngayon, nagsusukatan eh. Di ba? Nagsusukatan na, nagpapakiramdaman na daw eh, kung kanino sila pupunta eh. Umaasa pa ba si Auntie Claire? Umaasa pa ba si Auntie Claire sa impeachment ni VP Sara? Kasi, syempre, may magpapile kay Bongbong Marcos Jr. ng impeachment, meron din daw kay VP Sara Duterte. Abay, kung umaasa pa sila na magtatagumpay yung impeachment kay VP Sara Duterte, VP Sara, abay talaga nag-hallucinate sila. Nag-hallucinate na talaga sila niyan. Wala na, panis na eh. Kung mga expired na eh. Expired na ang impeachment laban kay VP Sara. Pero, mas maganda siguro kung kakampi ninyo, Claire Castro, ang pagsasalitain natin. Ito si Abante, mukhang sumisegue na ngayon Birahe, Abante! Ay sinasabi nga malapit na, no? Yung matapos yung 1-year bar rule sa February yan. Feb 6 yata, parang ganon. Ano po yung pinagkakandaan na po ba ito sa Kamara? Actually, wala akong alam dyan, Maan eh. Ang alam... Wala na siyang alam ngayon. Dati, pilaging bida to eh. Dati, pag VP Sara Duterte, didik-dik talaga siya eh. Pero ngayon, wala na siyang alam eh. Wala nang bayad Alam talaga. Yung makabayang block, yung the one to file the impeachment. Sila magpapile ng impeachment. And sinasabi ko din sa mga kasamahan ko, mukhang wala silang masyadong excitement, support. Bakit? Wala na atang for later release eh. Diba? Wala na atang 150 million na pakimkim eh. Di ba? Ang problema. Puta kung pera-pera lang talaga, ubos talaga kabalang bayan dyan. Yun ang alam ko. Kaya, I don't know, kung makabayang block yan, maaaring mga anim sila,
Pero nakikita ko naman na walang masyadong excitement ang mga administration congressman to support the impeachment. Hindi ka excited? Bakit naman? Oo. Bakit? Oo. So paano ho 'yun? Kung hindi suportado, Disappointed ng sila, oh. mga kongresista, paano magiging kapalaran nun na Kong Benny? Magiging baliwala. The thing is, ang sinasabi ng mga congressman natin, magiging baliwala rin sa Senado. Ibig sabihin, more senators will not support the impeachment So, proceeding. ibig sabihin, wala Walang suporta ang impeachment. ano bang pag-asa na mahabol natin? Oh. Ano nahabulin? Alam mo, ano yan yung bang... disappointed si ate Pwede ka sumama doon sa mga bayan black. Alam mo, eto ate, ano pangalan nito? Teleradyo, DCMM. Alam mo, kung sino ka man, hindi ko kilala to Para mawala yung disappointment mo, sumama ka doon sa mga bayan black. Samahan mo sila, mag-file kayo ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Para madagdagan sila. Sabi ni Abante kanina, 6 sila. O, pampito ka na. O, yung lalaki na kasama mo, isama mo pa para 8 na kayo. Sabi ko nga, we will just cross the bridge and we get there, no? Yung lagi sinasabi nila. But at this point in time, wala akong nakikitang talagang massive support for the impeachment right now. Puta na, mukhang disappointed si ate. Hindi na, puta ano ba? Hindi na ba daw mahahabol? Malungkot yarn. Okay. So, maliban doon sa advice ko sa iyo kanina na samahan mo sila na mag-file ng complaint, impeachment complaint kay VP Sara Duterte, pero meron pang isang option na pwede mong gawin. Gawin mo, gumising ka. Kasi parang tulog ka Oo. Diba? Pati ba naman mga journalist, mga reporter na katulad ninyo na may pinag-aralan naman, naniniwala kayo sa kabobohan? Kung totoo, yung binibintang nila kay VP Sara Duterte at may matibay silang ebidensya, di sana nakakulong na yan. Diba? Sana nakakulong na yan. Kung talagang may ninakaw siya, nilostay niya yung pera, sana nakakulong na. Wala naman sa kapangyarihan, vice presidente lang siya Nakakapangyarihan, nandun sa presidente, nandun kay Speaker Romualdez, nandun sa Kongreso. Huwag nyo kami pinag-agtarantado. Kung totoo yung bintang... Jesus Maria Santissima, por Diyos por Santo talaga. Sige, sumama ka na lang. Kasi, si Abante na dati, a few months back, gigil na gigil sa mga Duterte. Ngayon, ang sabi niya, ayaw nilang sumuporta sa impeachment. Maliban sa mga bayan black. Alam mo kung bakit? Kasi noong pumirma sila sa impeachment laban kay VP Sara, laglag sila. Pinagbumura sila ng mga Pilipino, lalo na yung mga supporters ng mga Duterte. Naramdaman na nila noon yung puwersa ng mga Duterte. Kaya ngayon, takot sila. Kasi mas lalo silang lulubog pag sumuporta ulit sila sa impeachment laban kay VP Sara, na puro katarantaduan lang naman na bintang na yan. Diba? Yung mga congressman na yan, playing safe na ngayon yan. Kasi malapit na alala, nakikiramdam na yung mga yan kung kanino sila didikit. Magpapabango na yan ng kanilang mga pangalan. Yung iba dyan, tatahimik para makalimutan ng taong bayan yung mga ginawa nilang katarantaduhan, tatahimik muna yung mga yan. Tapos, biglang lilitaw yan, kunyari, fresh start, no? Kunyari, malinis na sila. Yung iba dyan, tatahimik lang. Maniwala kayo. Ito kasi, na-miscalculate nila, akala nila Akala nila, mawawala ang support ng mga Duterte, ang mga supporter ng mga Dutertes. Nagkamali sila. Akala nila, na kapag tinanggal nila sa Pilipinas si PRRD, mawawala na yung suporta. Ang problema, lalong dumami yung supporter ng mga Duterte. Di ba? Kaya maniwala kayo, sa 2028 election, pag si VP Sara tumakbo yan, tumakbo na rin kayo, pero palayo. Dahil sigurado, landslide yan. Mismo yung kapatid nga ni Marcos, ayaw na sa kanya
Si Amy Marcos, di ba? Ayaw na sa kanya. O, eto. Sasabunutan sila ni Pinky Lacson. Panoorin natin. Ito. Mainit ang patutsyadahan ni na Senate President Pro Tempore Ping Lacson at Senator Amy Marcos. Kasunod ng payag ng senadora na tadtad ng pork barrel ang 2026 budget. Live mula sa TV5 Media Center nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mian Los Baños. Mian, anong sinasabi ni na Senator Amy at Senator Ping sa isa't isa? Jiggy, may buwelta nga si Senate President Pro Tempore Ping Lacson kay Senator Amy Marcos tungkol nga dun sa pamumuna at sinasabi niya na may pork barrel daw na nakalusot sa 2026 national budget. At ang sabi ni Senator Ping kay Senator Amy, manahimik na lang siya. Wala raw moral ascendancy ni Senator Amy Marcos na punahin yung 2026 budget na sinasabing may pork barrel dahil natuklasan din daw ni Senator Ping at di umano may pork barrel din si Senator Amy noong 2025 national budget. At isa pang sinasabi ni Senator Ping Lacson ay bahagi mismo ng Bicameral Conference Committee si Senator Amy. Miyembro siya mismo nung sinisinsi ng BICAM itong 2026 budget bago ito papirmahan kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya bakit hindi raw doon kinwestiyon ni Senator Amy yung mga sinasabi niyang pork barrel at ngayon siya namumuna kung kailan napirmahan na yung budget na yan. Sabi rin ni Senator Ping, puna si Senator Amy Marcos sa ayuda ngayong 2026 national budget gayong palagi naman daw siyang present sa pamimigay o distribution ng cash aid. Maging si Senate President Tito Soto, Jiggy, umalma sa sinabi ni Senator Amy na tadtad nga raw ng pork barrel itong 2026 budget dahil hindi raw yan totoo. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Tito Soto. So ako, may punto naman si Soto si Lacson Nung sinabi niya na reklamo ka ng reklamo Amy Marcos dyan sa ayuda-ayuda na yan. Pero lagi ka naman nandyan sa bigayan ng ayuda. Totoo naman, may punto naman. Yeah, her accusations are unfair and baseless. Parang naging pork yung... Utang inang to. Dati natutuwa ako dito, pero ngayon pag nakikita ko si Lacson, nakikita ko si Tito Soto, nabubwisit ako. Kasi walang ibang ginawa ito dyan kundi ipagtanggol si Marcos Jr. at si Martin Romualdez. Ayun. Gusto mong magkaroon ng medical assistance sa mga private hospitals kasi hindi kasya sa mga government hospitals. Sa problema yung pagka nagninikpiking ka na di ba? Of course, she's entitled to her wrong opinion. Own opinion. Hindi ka nakakatawa. Yung mo na yan, wala na. Hindi na kumakagat. May nabanggit ba ni Senator Lacson ng detalye nung sinasabi niyang pork barrel noon ni Senator Amy? Ang tinutukoy ni Senator Ping Lacson dyan, yung 2.5 billion pesos na allocables sa loob ng 2025 national budget na iniuugnay kay Senator Amy Marcos. Nakuha daw yung detalye na yan mula doon sa Cabral Files. So, ano ba yung allocables na yan? Yung allocables na yan ay yung bahagi ng pondo ng DPWH para sa mga pang-infrastruktura sa kada distrito. Bagay na sinasabi ng ilang mga kritiko na pork barrel. Kaya ang sinasabi ni Senator Ping Lacson ngayon, kung sino pa yung puna ng puna sa pork barrel sa 2026 budget, siya pala yung may pork barrel noong 2025 budget. Chigi. Ano naman ang naging reaksyon dito ni Senator Amy? Natatawa daw si Senator Amy Marcos sa mga akusasyon sa kanya ni Senator Ping Lacson dahil alam naman daw nating lahat na yung allocables na yan ay wish list lamang. At dahil bahagi ng oposisyon, si Senator Amy Marcos wala raw naibigay sa kahit anong request nilang proyekto. Hindi lamang siya kundi yung mga kasama niya sa oposisyon, gaya nila Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo at Senator Robin Padilla. Tanong din ni Senator Amy Marcos, bakit daw ba tila gigil na gigil sa kanya ni Senator Ping Lacson? Baka naman daw mauwi pa sila sa sabunutan. Yun na nga At may punto si Lacson, pero may punto rin si Amy Marcos. Di ba narinig nga natin, sinabi ni Representative Lian Liviste na meron daw mga kongresista na zero budget talaga. Yung mga oposisyon sa Davao, yung 4 sa Davao. So malamang sa alamang, ganoon din ang mangyayari sa Senado. Yung mga oposisyon, mawawalan din. Maliban na lang, kung tinatarantado tayo ni Amy Marcos, nasa kabila ng pagbira-bira niya sa kapatid niya, ay binibigyan pa siya ng pondo at nag-uusap sila ng palihim, ibang usapan yon. Pero kung tunay ang ginagawa, kung tunay ang damdamin ni Amy Marcos na sumusuporta talaga siya sa mga Duterte at kay BP Sara Duterte, I don't think nabibigyan siya ng pondo ng kapatid niya at ng pinsan niya na patuloy niyang binibira. So may punto rin itong si Amy Marcos. Pero tingnan natin
sa darating na pagbubukas ng Senado. Kung ano ang mangyayari, kung magsasambunutan pa sila, ako pusta ako kay mahaba buhok ni Amy Marcos, si Peg Lacson, nakapilo ka ba yun? Sige, pupusta ako kay Amy Marcos. Malay mo. Malay mo. Nakapilo ka si Ping Lacson. Si Amy Marcos, ako naniniwala ako tunay buhok niyan. Pero si Ping Lacson, kung nakapilo ka yun, talo ni Amy Marcos yun. 'Di ba? So, pero abangan natin. Kasi itong si Lacson tsaka si Tito Soto, para nagiging abogado ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez. Ang ginagawa ng dalawa, pagtakpan o harangin yung mga investigasyon na pupunta dun sa amo nila na si Marcos Jr., si Martin Romualdez. Yun ang nakikita natin At yun din ang sinasabi ng mga tao na nakakausap natin. Alright? So, mga kababayan, masyadong mahaba na ata video natin, no? I-comment nyo na lang, kung meron pa kayong gustong sabihin at pag-usapan natin yan sa ating mga susunod na talakayan. And again, ako po, si Master Judea saying thank you. God bless you all and to God be the glory. Kita-kits bukas, mga kababayan. Bye!